Magsayo. Oh! A huge KO! Magsayo has knocked down Canelito! Pinagbawalan si Magnifico mag-celebrate pagkatapos niyang itumba sa isang suntok itong Mexican contender. Bakit kamo? Dahil yan sa karumaldumal na tinamo, kaya nirekta sa ospital ang kawawang boksingero. Nag-overreact ba tong tao na to? O sadyang concern lang siya sa kalusugan ni Avelar at sa damdamin ng pamilya at kababayan ng Mexicano? Sa sobrang delikado mga boss, abay naghanap ng unan pagkatapos humiga sa lona. Kaya gloves na lang niya ang pinangsandal. Tercer capítulo, el vencedor por knockout. Nahirapan siyang huminga at muntikan pa ngang malaglag sa ring dahil sa impact na tinamo mula sa suntok ng ating kababayan. Pagkatapos ng sunod-sunod na talo, ay kailangang may baguhin o gawin para sa ikauunlad ng karera. Sa hinahaba ng kanyang boxing career, mapa-amateur at pro scene, abay featherweight na to lumalaban. Habang lumalaki ang katawan, ay bumibigat at nahihirapan nang makuha ang tamang timbang. Minabuting umakyat ng super featherweight at dito ipagpatuloy ang krusada para muling maging world champion. Sa mga panahong ito, ang best moment para basagin ni Magsayo ang sumpa kontra sa mga Mexicano dahil mula kay Ray Vargas na isang pure-blooded Mexican at kay Brandon Figueroa na may dugong Mexicano rin ang nagbigay ng back-to-back losses sa ating kababayan. Pinabagsak niya si Vargas na nooy #1 contender, ngunit naagaw pa rin ang titulo niya sa isang dikit at pukpukang laban. Habang one-sided beating naman ang inabot niya kay Brandon Figueroa, lalo na sa mga later rounds. Defeated. December 9, 2023, ang gabi ng pagbabalik ni Magnifico kontra kay Isaac Avelar. Ginanap ang laban sa Long Beach, California, USA. Kasamang lumaban ni Mark dito ay ang isa pang Pinoy undefeated na si Leonard Sarcon. Umpisa pa lang ay nagpakita agad ng in-and-out movement at power punches si Magsayo. Immediately, as Canelito's in trouble, Magsayo. Tough though, and he's awkward. If he finds his legs here early, he could get himself into this. What works and how it helps him or diminishes him. Rumored to be in March. That'd be May iilang eksplosibong suntok na tumatama kaya napapasigaw ang mga tao dahil lumalagatok sa buong venue. on his last split decision, and Brandon Figueroa unanimous decision. That's why an opportunity and spot came up on this show. Pull counter ng Pinoy ay effective dahil nga mabilis ang kamay at paa, kaya nakakahanap siya ng perfect timing to land his punches. He's in his athletic prime. You want to be active. We know that Magsayo has world-class skills. I mean, he beat Gary Russell Jr. He's tough. I did a telecast of Magsayo very early in his career, and there was all of that in a tougher than expected fight. Jab then pull back dahil expected ang counter ng kalaban, sabay tira na naman ng jab at kitang tumama ng malinis. Sa second round ay sumasabay rin itong si Avelar at hindi alintana ang peligro. May mga pagkakataong tinatamaan si Magsayo kaya tumataas rin ang confidence ng katunggali. But he's a different fighter. Round KO in Edinburgh. So, Canelito was no pushover. Oh, God. Sa isang uppercut ni Mark ay halos lumipad ang kamay, buti na lang hindi sa panga tumama. Kahit anong pilit gawin ay lugi talaga si Avelar kung usapang power punches. Ramdam at kita talaga ang diferensya ng dalawa, isang former world champion kontra sa isang gatekeeper lamang. He also lost to Stephen Fulton in 2019, a 6-round KO in Edinburgh. But we have some things to work on, things that we've adjusted in the gym at Wild Card. Raul Benitez. Saludos a toda la gente que nos está mirando en México, esperando la pelea de Idaho.
outside. Sa third round ang umpisa ng kanyang katapusan at mainit agad ang bungad ng Pinoy. He's been down this road before. Magsayo just flew in there throwing punches. He's attacking. Canelito needs to move. Not eat punches like he is right now. Magsayo. Pinatikim at lumuhod sa 5 to 6 combinations. Third round. Wow, he attacks and then knocked it. That was a tremendous combination. There must have been 5 punches there. Parang lantang gulay na ang galaw ng kalaban at halatang may takot na nananalaytay sa kanyang isipan. Mas lalong nanggigil ang Pinoy at gusto agad tapusin ang laban. Sinubukang mag-ala ninja ni Magnifico sa isang sidestep sabay left hook, ngunit nakailag si Avelar. Ngunit sa pangalawang attempt, Magsayo. Oh! A huge KO! Magsayo has knocked down Canelito on a huge uppercut, immediately called off. Wow! sigawan ang mga tao at ringcasters sa nasaksihang nakakagimbal na pangyayari. Pamilya ni Avelar ay kitang nabahala, kaya napahagulgol na lang habang walang kamalay-malay ang kawawang boksingero. Kaya pinagbawalan si Magsayo mag-celebrate at magtatatalon sa gitna ng ring. Respeto na rin sa pamilya ng Mexicano. Telling Canelito who's trying to get up. Legs. He's trying to get up. Isang legit nga talaga na eksplosibo at nakakatakot kalaban itong si Magsayo. Imbes na Magnifico, abay pwede nga tawaging Magnito dahil parang nagmamagnet sa panga ang malabakal niyang kamao. Brutality. Kung napansin nyo sa suot ni Mark Magsayo ay pang ninja dahil lingid sa kaalaman ng karamihan ay panatiko siya ng sikat na anime na Naruto. Kaya ang ginawa niya ay nag-ala ninja sa bilis ng pag-sidestep sabay isang lead left hook sa mukha. Mas lumabas ang natural na lakas niya at stamina na mas nag-improve dahil komportable sa kanyang timbang. Maraming excited mapanood kung ano ang magiging performance niya kontra sa mga big fish ng super featherweight. Iba't ibang lahi at iba't ibang estilo ang mga naghahari dyan ngayon. May Ukrainian, Mexican, Irish at American, lahat yan ay may kanya-kanyang lupit sa ibabaw ng lona. Ang tanong, handa na ba ang ating kababayan para sumabay sa kanila?